Matapos naman ang 2 linggong pananatili ng Santo Papa sa ospital, ay muling bumuti ang kanyang kalagayan kung saan nagagawa na nitong magtrabaho sa kabila ng kinakaharap nitong kondisyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Iniulat ng Vatican News nitong umaga na muling bumuti ang kalagayan ng 88-year-old Pontiff na si Pope Francis sa kalawang sunod na pagkakataon. Ayon sa report, nagagawa na rin ng Supreme Pontiff na makapagtrabaho habang sumasailalim sa isang respiratory physiotherapy para sa kanyang paghinga. Ngunit pagtitiyak ng mga doktor, nananatili pa rin itong nasa kritikal na kondisyon at pagpapatuloy pa rin ang kanyang pagpapagaling para sa kanyang prognosis. Samantala, isang pagsabog naman ang naganap sa kalagitnaan ng isang rally na isinagawa ng M23 rebels sa lungsod ng Bukavu, Eastern Congo. Ayon sa ulat, aabot sa 11 katao ang nasawi at 65 naman ang sugatan mula sa nangyaring insidente. Isinisisi naman ng lider ng rebeldeng grupo ang nangyaring pagsabog sa pangulo ng kanilang bansa na mariin din naman itong itinanggi. Dahil dito, mas umigting pa ang kaguluhan sa lugar matapos ang halos 3 dekadang hidwaan na nagugat pa mula sa naganap na genocide sa Rwanda noong 1994. Sa iba pang balita, tinupok naman ng isang may tuturing na large-scale wildfire ang nasa 600 ektarya ng lupa na sumiklab sa Ofunato City, Northern Japan. Ayon sa mga otoridad, mahigit 2,000 katawang inilikas at tinatayang nasa mahigit 80 gusali naman ang nadamay mula sa nangyaring sunog. Habang isa naman ang napaulat na nasawi mula sa natagpo ang sunog na bangkay at kasalukuyang inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng naturang biktima. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.